Yeah. Truth in the baseline, facts in the cadence. Silent rules, but the message stays stainless. No smoke, no mirrors, no pay for stands. Just power to the people. This is Phil Castro. Time to stay woke, let the truth broadcast. No noise, just signal. Remember that history don't bend to the ones who fast talk and listen to the ones who think. This is Phil Castro. Hello po. Maraming salamat po again sa walang sawang support sa ating YouTube channel. And again, before we start anything po, don't forget to share, like, and subscribe sa ating YouTube channel. And later po, I'll provide you a QR code kung saan po pwede nyo po ma-scan using your phone if you're watching on a tablet or on your TV para po makita nyo rin po yung other social media platform natin. And also, para din po matulungan niyo rin po ang ating channel na makita pa po ng iba. And also guys, don't forget, when you subscribe on our channel, click on the all button dun po sa bell. Para po every time na magla-live, kahit replay po, at least mano-notify kayo from your YouTube app. So today, pag-uusapan po natin, pag-usapan po natin the recent advancement dito sa mga nangyari sa politika natin, specifically for VP Sara Duterte. How it will affect our politics, ano po yung mga implications nito, and will there be really a chance for Sara Duterte to get the highest position in the land for 2028? At para po dyan, binigyan po tayo ng ng isang pagkakataon po ulit. Ayan, matagal ko na po itong inaawitan for our part 2 at napagbigyan po tayo today. Isa po siyang professor by profession at kumbaga sa politics po at hindi niya po ito alam. Marami po mga materials ko sa live niya po ako'y nakakakuha. Ayan. Kasi hindi po kami nagpapanagpo ng oras pag nagla-live siya. Tulog na po ako noon on my time. Pero without further ado, siya na po magpapakilala sa inyo. Please welcome po, Ka Inaro. Ayun, magandang umaga dito sa Pilipinas, Philcast, no? It's Hello po. 10:33 dito sa Pilipinas. I-correct lang natin, baka yung mga makakakilala sa akin, tumaas ang kilay. I'm not a professor by profession, no? A mass development worker ang tawag ko sa trabaho ko eh. I have been with the NGO Mass communities since nung nagsimula ako magtrabaho. Just recently, may mga engagement sa academe, pero mas mga special courses and special sessions lang with the students and sometimes the faculty. Pero ngayong nabigyan ako ng pagkakataon na mag full-time teaching sa isang eskwelahan dito sa Manila. So, nakakatuwa naman kasi alam mo, nung masabi ko lang with due respect sa mga kaibigan natin, pero pagkatapos nung presidential election medyo nalungkot ako. Syempre, dilawan tayo. Ang ating sinuportahan si Leni Robredo. Hindi naman tayo umasa ng gusto, pero nakakalungkot yung naging resulta. Tapos syempre, may mindset tayo sa mga Marcoses, at nanalo nga si PBBM with the Uniteam. Tapos isa pa yung aking mentor sa human rights, kasi ako ay nagtrabaho sa Commission on Human Rights for a brief stint sa isang proyekto with them, ay namaya pa rin kung kilala mo si Chito Gascon, no? Yeah. Kilala ko siya. Yes. Ano din siya? Media personality din po siya, di ba? Siya yung commissioner, no, ng human rights, yung 5th commission yata, no? Siya yung chair. So, yung chair ng Commission on Human Rights. Tapos ang involvement ko kasi ay mas yung alternative partners of the Human Rights Commission, kasi usually ang mga kapartner ng human rights mga abogado, civil society movements na may koneksyon sa politika at gobyerno. Pero yung trinay namin, yung not necessarily
being partner with Commission on Human Rights, katulad ng mga artists, media workers, lalo na yung church, no? Yung simbahan. Nag-click eh. Ibig sabihin may alternative na pwedeng ka-partner pala ang Commission on Human Rights doon sa citizen sector, yung sectoral community, no? Na pwedeng magpalakas dun sa kanyang mandato para bantayan yung karapatan pantao. So the most of my working life ay more of development work. Ngayon lang parting ito. Kaya nung nangyari yon, sabi ko may pag-asa pa ba pagkatapos nito? Parang ano na nangyari ron sa matagal kong panahon na pagtatrabaho sa development work, parang wala rin lahat, no? Parang zero, back to zero. So sabi ko, anong trabaho ang susunod, no? Until may offer nga sa eskwela, grinab na natin. Awa ng Diyos, pang-apat na taon ko na ngayon. And I'm enjoying it. Kasabay din naman ng development work. Di tayo makaalis doon eh. Yeah. So, Kainaro, parang yung development work is more on like social worker type. Yeah. Or iba? Medyo may difference, no? Sa mga social development worker, nililinaw yung difference kasi yung social work, mas social work as in DSWD yung packaging niya eh. Ang social development work mas mas NGO work na more of sectoral issues, advocacies na developmental. No? Hindi siya just answering the needs, no? Pero you're leading or working with sectors into their development track, no? Makipagtulungan sa kanila para maiangat sila sa kanilang kondisyon. So, hindi lang tulungan sila, kundi makipagtulungan. Acknowledging yung kakayanan mismo ng mga sektor, ng mga kababayan natin na mahirap, na may kakayanan silang baguhin yung kanilang sitwasyon. Kaya ang tawag mga development workers. Yan. Or parang ano po? Tama ba ako? NGO workers. Parang liaison? Hindi naman. Ang liaison, mas mas tagapaghatid o tagapagdugtong daloy. No? Pero ang NGO work as the whole gamot of from conceptualization to implementation, the whole cycle of implementing development programs and projects, activities, ganyan. Na ang tuon, mga sectoral communities. Urban mostly poor, on the implementation side. The whole of the cycle ng program pati planning. Development. Oo, magmula conceptualization hanggang evaluation yan. Siyempre, ang tinitingnan mo, kung nag-i-intervene ka, may nagbabago ba ron sa tinutulungan mo? Kung mahirap, umaangat ba? Kung nawalan ng trabaho, nagkakaroon ba ng trabaho? Yeah. So, gano'n. Yan, mas developmental eh. So, ngayon po sa school, ano po ang focus nyo sa pagtuturo? Well, Politics, mas or? Gen E subjects, mas general education subjects, tapos NSTP. No? Mas yung National Service Training Program, mas citizenship. No? Kasi mas yan yung lapit na lapit doon sa trabaho natin. Pero ang parang clientele base ko ay mga estudyante. Kaya maganda kasi na itatawid ko sila from the classroom discussion, from the venue of the academe, going out dun sa community at dun sa real life situation. Mas saka ang binabalikan mo kasi academe, disciplines yan eh. Different disciplines, di ba? May nag-aaral ng engineering, sociology, hard sciences. So, ano niyan? Parang basic na tanong sa akin, anong gamit niyan dun sa pang-araw-araw na problema ng lipunan? May gamit ba yan? No? So, ang pangarap, sana makatulong tayo ron na magkaroon ng saysay, mga pinag-aaralan sa loob ng eskwelahan, sa labas ng eskwelahan, di ba? So, yun yung parang mission na pangarap natin. Tapos, kumbaga advocacy. Yes. So, involved pa rin tayo sa ilang pang mga advocacies katulad ng anti-corruption, human rights. So, kaya medyo may background doon. Yun yung medyo
Tapos Kaya ang malapit aking po sa inyo. bachelor's ay psychology, no? Hindi masyadong Wow. gamit ko, pero sa conceptualization, sa building networks, sa transactions, nagagamit naman. Pero mas political, sociological yung yung domain. Kaya nga yung aking channel din ay parang political blogging. So, social issues Mm. discussions. Kaya Tapos po pala sige po. ang punchline talaga ay to share yung mga nalalaman natin, tapos Mhm. hamon din na maging critical ang mga nakikinig, magsariling susuri at search, no, yung research na hindi kagad madala sa mga kwento lang at mga chismis lang. Kumbaga maano po kayo talaga, more on the challenging type vlogging. You like to push the critical thinking, and mostly if there's an open for debate, then you Mas you'll be on gano'n, that oo. situation. Oo, saka hindi tayo umuurong sa debate. Pero alam mo ba yung Mm. entry ko sa YouTube, FLM issues, yung kay Francis Ngayon. Leo Marcos. Hindi, dati. Yung entry ko Hmm. yun, naging kagrupo ako nila Mike Cervera, nila Bagtip, Ano, 'no? Yan yung mga pro anti-FLM. Pro anti. anti-FLM yan, 'no? So nasa anti-FLM ako. So Nako. ako, naging Mm. venue ko, 'no, madaldal tayo, tapos Mm. yun nga, truth din yung nilalabas doon. Tapos talagang akyatan, 'no, tapos debate at balitaktakan. Medyo acidic din kasi yung ibang tao talaga siraan ng Talag buhay. at saka ano medyo talaga, grumaduate na, medyo grumaduate na tayo ron. oo. Mas Kumbaga sa ano, bakbakan po talaga 'yun kasi I remember I have, other friends nung hindi na po ako nagba-vlog, talagang sila nagfi-feed sa'kin ng information. Sabi niya, "Bro, balik ka na ng ano, vlogging, meron kaming i-aano sa'yo, bibigay sa'yong information, eto i-vlog mo." Sabi ko, "Hindi, hindi, hindi, hindi." Marami na akong problema sa buhay. yeah, yeah. Ayoko na problema ni FLO. Ay, yung mga kasama ko, sila Trang, si Bagti, kasi dalawa yung Hmm. major anti-FLM group Yung Mike Hmm. Cervera group, saka yung DJ Yui group na taga Canada. Isang DJ grupo Yui. rin kami ron. Pero dalawa lang yata yung vlogger doon, si DJ Yui, saka si Bagtit nung panahon na yun. Sa Mike Cervera Hmm. group, nandyan yung maraming vloggers. Si Bungo, nandyan pa, no? Si Bungo, si Coach Jared, no? Si Takeru Miyamoto. Yan yung grupong yan. Tapos nag-try na magsama yan. Eventually, nagkahiwalay rin. Pero talagang anti-FLM group yan. So, Grabe. tapos until nakasama na rin namin yung humiwalay kay FLM. Yung finally, nabuksan ng isip na nabudo lang din talaga sila. Oh, Okay. so yun. Yan, Yes. yan, sa mga nagtatanong kung sino po si Kainaro, nasabi niya na po in some few moments. Yan. So, Mm. guys, before we start sa ating conversation, again, may QR code po dyan. If you're watching on a tablet or a phone or on a TV, scan nyo lang po yung QR code and you can follow us to other source of platforms para ma-follow nyo po kami doon. And then on this YouTube podcast, don't forget to share po and then like this live podcast. Today, maganda po yung pag-uusapan natin. This is in line with what was last week issue kaya yung paglabas nga po ni VP Sara Duterte of pushing forward to the 2028 presidential election. I think starting for this I would like to ask Kainaro, what do you see about the political issue ng Pilipinas natin ngayon as we move forward sa 2028 elections? Talagang medyo watak, no? Mhm. Talagang may dalawang malaking partido na naghiwalay, dalawang faksyon na naghiwalay. Tapos you have the typical opposition bloc, yung traditional opposition. Tapos actually parang fourth force yung sinasabing third force, no? Na Mhm. beyond the three ay pwedeng may lumabas na alternative. No? So ngayon mas nakikita natin itong Duterte group and syempre yung administration
the loyalists and the administration supporters. Tapos yung Dilaw Pinklawan, the liberals, yan yung major, no? Yung tingin ko yung lalabas na third or fourth force ay yung mag-o-offer ng hindi mo makikita rin sa tatlo. O kaya will be inclined to supporting one of the three. Parang ganon, no? Yan yung kasalukuyang sitwasyon at ang karamihan kapag dinescribe mo yung Philippine politics, it's almost the same thing pero ang pag-asa yung mga bagong henerasyon at mga bagong katulad mo, no? At yung mga bagong issue na nagbibigay ng bagong kompleksyon sa sitwasyon. Yes, and also Kainaro, there's a lot of people now are saying na ang magmula nung nagsimulang claim or hindi naman mag-claim pero mag-announce ng presidency si VP Sara, a lot of people is clamoring about the politics was changed into being volatile, sobrang risky, and somewhat entertaining. Sa nakikita nyo pong pag-shift ng sabihin na natin some of the people's mindset sa ating setup sa politics, ito ba'y may pagkakaiba ng type of democracy kumpara doon sa democracy na nakuha natin from the very start that we had people power? Kasi 'di ba we're talking about people in a democratic country like what we have. Almost the same pa rin, no? Kasi yung volatility, yung pagiging inconsistent at yung shift, no? Dati, nung panahon siguro, mas mahahaba ang pagitan ng mga pagpapalit ng disposisyong politikal. Pero ngayon, mas mabibilis eh. It is always dictated by the political reality and events. Pero yung response din ngayon ng mga politiko at partido nila ay immediately nagbibigay ng dagdag kulay, dagdag kompleksyon dun sa nandyan ng reality. So yung pagiging unpredictable ng politika ng Pilipinas nandun, no? In terms of reacting to political reality or political situation. Pero yung basic description niya, as ako parati kong tinitingnan na well, I might be lacking on expertise in terms of political analysis, pero ang tingin ko sa akin lang naman, talagang primitibo pa, no? Primitive pa, bata pa ang ating politika. Hindi pa tayo nakakapagpalakas ng ng political base at political culture in such a way na talagang may pangarap, no? May mga prinsipyo na sinusunod. Hindi nakatali sa personalidad at posisyon lang. So that's the kind of politics na meron tayo. Malayo pa, no? Malayo pa yung tatahakin natin in terms of making our political parties or political sectors na maging mature in terms of dealing with political issues. Kumbaga lumalagay there's more to come, ika nga. Hindi pa ito yung pwede mangyari sa politika natin dito sa Philippines. And also another question, kasi pinag-usapan natin yung pagiging bata ng constitution natin and also the politics itself. Ano naman po ang tingin niyo yung mga inflection points na po pwede nating magamit for the incoming 2028 elections? I mean, when we talk of inflection, parang shift na rin eh. So it's a political shift, no, ng current situation. Mahalaga ito, Phil, kasi when you look at context, hindi pwedeng pag-usapan lang natin yung bunga o yung gagawin mo. Kailangan maging malinaw din yung sitwasyon, yung current context. So yung tanong ng inflection is very vital in the sense na ito yung nagtatakda ng potential direction. Halimbawa, yung impending impeachment will be so significant, no? Something that will affect
o affect yung yung darating na direksyon ng politika ng Pilipinas, no? Pangalawa, isa pang malaki yung ICC case, no? Na hindi lang Mhm. lokal kundi international din. At pangatlo, syempre yung mainit ngayon na diskusyon on the West Philippine Sea. Because it entails yung foreign policy question no? Yung foreign policy direction din natin. And so far, ako, hindi naman, nabanggit ko nga, hindi ko binoto si PBBM, pero I'm quite satisfied on how PBBM is handling yung foreign policies natin, and especially with regards to the West Philippine Sea. Yes, and isa po sa nasabi niyo nga po kanina, it's about the impending impeachment trial ni VP Sara Duterte. Moving forward to that angle na pag-usapan natin today, do you think po yung early announcement ni VP Sara for presidency dito sa incoming election, is this primarily focused sa kanyang political survival for this impeachment trial? Alam mo, in unison yung assessment ng mga sikat na political scientists sa Pilipinas tungkol dun sa early announcement ng VP Mhm. running for the presidency sa 2028. Talagang ang common basa na napapanood at narinig natin ay Mhm. ito ay mas strategy to deflect yung impending impeachment into a narrative that will give more uh, uh, defense on the part of the vice president, and actually use it. Tignan mo hindi lang ito depensa, kundi opensa rin. Para gamitin itong mismong pagtakbo sa politika bilang opensa sa mga potensyal na gagamit ng issue ng impeachment. Di ba, depensa ka ron depensa ron ng BP Pero matindi rin yung nag-isip no? Mhm. Magiging opensa siya in the sense na magkakaroon ng mas leverage o ng diin yung narrative ng political persecution, di ba? Ay, kaya yan i-impeach kasi tatakbo o pinipilitan, di ba? So, yan. So, ang tawag dyan political jiu-jitsu, no? Using the force of your enemy against your enemy. Di Para ba? Star Wars. Magaling yung nag-isip din. Pero syempre, Mm. kung paano pwede mong tignan yun na positibo, may negatibong implikasyon din yan. Totoo, and isa nga po sa napapansin ko 'no, it's something to do with yung parang fino-fortify niya na yung depensa niya politically in a narrative form. Para sabi niyo nga po kanina, kung meron man gumamit ng gano'ng topic against her, puwede niyang ma-deflect 'yun in such a way na siya pa rin yung magiging beneficiary nung issue na 'yun, eh. And Yeah. I think with this shifting ng public conversation from accountability, which is the impeachment trial, going to the election kasi nag-announce siya too early for presidency. Do you think this is a viable and a common political strategy? Ay, wala. Kainaro? Hello po. Naku, nawala si Kainaro. Ah, Kainaro, baba po muna kayo and then you can go back. May problem po ata sa internet connection. Ayan. Ayan. Nawala si Kainaro. Ayun. Oh, before anything else, i-hide ko muna si Kainaro. Ayusin lang po natin ang kanyang internet connection kasi ayan, nawala po siya. Ayan. So sa mga nandito po, again, don't forget to share, like, and subscribe sa ating YouTube channel. Um, Tulad nga po nung pinag-uusapan natin, we're talking about yung anong magiging implication ng early announcement ni VP Sara Duterte about dito sa presidency niya. So, sa lahat po na nandito, shoutout po, Gina Guevara, Anthony Lame, Trexie Villa, um,
Sino pa ba? Uy, si Mamita, andito. Okay, try nating basahin itong mga comment habang inaantay natin si Kainaro. Sabi ni Anthony Lim, any update po doon sa kaso ng ICC? Meron akong update, pero isa-separate ko po yung topic na yon into one podcast. Meron po akong kausap na magbibigay po ng opinion niya doon at I think mayroon na po ako materials. 2 or 3 episodes po yun na pag-uusapan natin kasi there were uh, opinions ng iba't ibang legal luminaries. Meron din po nakuha ko din po yung konting materials from also yung live interview ng mga EJK victims sa Netherlands. At also pag-uusapan din po natin yung mga political strategy naman po, paano ito magiging benefit sa mga Duterte or magiging disadvantage sa mga opposition. So, marami po tayong pag-uusapan po doon, pero handa po kayo. Humanda kayo this week. Marami tayong pag-uusapan. Sino pa po ba? Okay, sabi ni Ma'am Gina dito, wala naman nangyari, maganda yung 1986 people power dati. Sorry, nalokmok lang ang bansa. Saan umangat Saan umangat ba, umasenso ba tapos 1986 hindi naman Cory nanalo? Excuse me. Well, the history sinasabi nila history will tell you kung ano talaga nangyari after People Power Revolution. Sa akin kasi, naniniwala kasi ako after People Power Revolution kasi there are a lot of contentions from the side of the Cory Aquino, and then also the Marcos side. Na yung ang naririnig ko when I was looking on this EDSA People Power celebration, I came into a, not conclusion, pero I came into understanding na yung napapanood natin sa history about people power, hindi pa po pala iyon yung detalyadong epekto ng people power sa Pilipinas. Marami pang hindi na ilathala sa history o hindi na pag-uusapan, and hati ang Pilipino at that time. So yun yung narinig ko doon, pero I think as far as my research goes, ang pinakahuli kong balita is Filipinos are 50-50 doon sa issue ng after people power. Pero yung people power itself is majority like yung ganun. Kasi meron nga daw abuse sa military tsaka sa constabulary at that time. Ayan. Okay. Sino pa ba dito? Okay. Ma'am Gina, walang makakatalo kay Apo Lakay kahit sino pa ang umupo, na umupo ang isang Marcos, yung bumalik. Kinilala ulit ang bansa natin yan. Yan na totoo. Well, alam niyo po, ito opinion ko po. I am personally hindi po ako loyalista. Ako lang po ay pro-government. Ibig sabihin kung sino nakaupo diyan sa gobyerno na yan, basta siya ang presidente, yun ang sinusuportahan ko. Sa akin po, dahil hindi naman ako nabuhay noong panahon ni Marcos Sr., hindi ko po masasabi kung ano effect nun. Ako naman po, ang tayo ko kasi sa kahit sinong presidente, kapag ikaw ay duly elected ng Pilipino, kahit hindi tayo magkaparehas ng politika o paniniwala sa politika, at the end of the day, I need to respect what the majority of the Filipino people voted for. Kaya po para sa akin, what I see, meron ako mga bagay na may mga bagay akong tanong bakit nangyayari yon under President Bongbong Marcos, pero meron din akong mga nagugustuhan din sa ginagawa ni President Bongbong Marcos kasi I think wala namang perfect na presidente, di ba? In any given time, kahit sino pa iluklok mo diyan, darating yung punto na hindi ka naman makakahanap ng 100% perfect na president. Meron talagang kulang. Pero I think kung ako tatanungin, if I'll say na, ay kasi Marcos yan, kung ano ginawa ng tatay, pwedeng gawin ng anak. Unfair naman po yun. Kasi niniwala ko, yung galing ng tatay, sa tatay yun eh. Pero yung galing ng anak, kumbaga, sa kanyang pagsisikap yun, pag-aaral niya yun. So, naniniwala ko, yung galing ni President Bongbong Marcos is yung kanyang yung kanyang galing. Ayan. Saglit lang po iano lang natin. Send ko lang tong link kay Kainaro. Ayan. Okay. Ano pa ba? Yan. Si Anthony, sabi ni Anthony dito, people suffering power grabbing revolution
invasion of lies and propaganda for those who supposed to be democracy. Ewan ko, alam mo, Anthony, sa totoo lang, I hate to say this, but whenever, every year, na simula na nagkaroon ako ng malay, pag pinag-uusapan, people power, the word democracy always comes up. And para sa akin kasi, democracy is a political word. Dapat kasi, wala tayong ginagamit, para sa akin dapat wala tayong ginagamit na, na salita sa demokrasya ng Pilipinas. Ako, para sa akin, ang demokrasya kasi dapat karapatan ng bawat mamamayan yan na magkaroon ka ng democracy, 'di ba? Magkaroon ka ng pananaw, 'di ba, sa mga issue. Yung kasi tingin ko sa democracy At tingin ko sa democracy is like free speech, 'di ba? You have your own speech. You can say whatever you want to say. You can you can be pro Marcos today, you can be anti Marcos tomorrow. You can say whatever you want to say on a public space. Yun. And I guess it's also because na-influence na rin ako ng political vlogging in terms of social media. Kaya yun yung parang tingin ko dyan sa democracy. Kasi dati wala namang social media, di ba? I bet kung merong social media noong panahon ng people power, baka makakita tayo, no? Every time may nangyayari, may nakahawak na cellphone, naka-live. O ito po yung nangyayari dito sa 1986 People Power Revolution. Nag-uulat. 'Di ba? Mamita Star Talk TV, 'di ba? Mga ganun. Gina Guevara pinalitan ng mga textbook kaya nagtatalo kami ng anak ko. Iba ang tinuturo. Alam niyo po, Ma'am Gina, totoo 'yan. Ang masakit na katotohanan pagdating po kasi sa information driven ng ating mga estudyante pagdating sa mga estudyante, ang nagiging issue kasi diyan kung ano yung natututunan nila sa school. And para sa akin, kahit nung nasa school ako before, iba kasi yung naipaliwanag sa amin ng People Power Revolution Kumbaga, it's more on what is good, what is bad. Pero hindi naman din nasabi what is bad and what is good. Nagigets niyo po, parang isang narrow way of thinking doon sa nangyari sa People Power. But I would say na kung yun ang pag-uusapan, actually gusto kong gusto kong yan, gusto kong i-live podcast yan. I'll try my best na makausap isa sa mga connected kilala niyo pa si Satur Ocampo? Yung yung dating party list member na NPA member din po ata. Basta tapos naging kongresista siya. And I think he passed away. Hindi po ako nagkakamali I'll try my best na makausap ko yung isa sa mga connected sa kanya na makadaupang palad natin at ma-interview ko din. Ano yung parang kamag-anak or ka-party list ni Satur Ocampo. Kasi sila yung mga sila yung mga I think isa sa mga proponent ng people power before. Wala lang, gusto ko lang I just wanted to open my mind more, 'di ba? Mas maganda kasi pag nagtatanong ka kaysa nag-a-assume ka, 'di ba? So, the more question you have, the more open you are on information. Okay. Please welcome po. Andiyan na si Kainaro. Hello. Hello po, Kainaro. Hello. Yan. Nawala kayo sa sorry. Nawala kayo sa internet connection. Okay. Yun nga po yung pinag-uusapan natin kanina. I think we'll go to dito sa sa another topic na gusto ko pong i-touch base dito sa announcement ni Vice President Duterte. Gaano po kaimportante itong mga narrative politically at saka optics dito sa ating Philippine politics and the incoming election? Alam mo, itong early announcement, isa na yung basa na ito ay potential na to deflect the issue of impeachment at gamitin ito para sa depensa na mas opensa na
gamitin na ang VP ay pinopolitika at naharas politically kasi nga ay nag-announce na tatakbo. Pero Mhm. bukod doon, nagpapatunay din ito ng mga nakikita na natin. Una, yung unit team definitely is a dead issue na. Mukhang ang magiging implikasyon nito. Pero ito yung implikasyon. Kasi, alam mo, ito yung sinasabi ko sa mga kaibigan natin na ng mga uh, administration supporters at loyalista. Kasi nung maghiwalay ang unit team, hindi naman yan puti itim lang eh. Merong gray eh. Alam mo yun? Uh, uh, they both sympathize on the two camps. May puso sila ron sa DDS. Kainaro, Sa I'm sorry to cut you off. If you're saying like gray, ito ba yung parang naririnig natin ngayon sa political sphere na parang soft voters, soft DDS or soft swings. loyalist? Well, No, oo, no pwede. pwedeng No? mag-sway? Yes, pwedeng kategorya Mm. yan. At swing vote yan, di ba? Yung mga Mm. sinasabing swing vote. Na pwedeng on the last minute ay bumoto dun sa hindi inaasahan. Pero tingin Mhm. ko, itong pronouncement ni Sara draws the line. Draws the line deeper. Mhm. Kasi nung umalis siya, in-affirm niya yung matagal ng hidwaan ng dalawang kampo ng unity. Nung umalis siya, finally na-settled yan, naghiwalay. Pero, nananatili, even sa loob ng administrasyon, merong mga DDS. No? O kaya sympathetic sa DDS, advocacy o calls. No? Yan yung Mhm. nakakatakot eh. Mas parang delikado kasi parang kabilaanin yan eh. Pwede yung pumapel na kapag ang kausap mo loyalista sila. Kapag ang kausap mo DDS sila. Iba pa, yung talagang preference nila. Ibig sabihin, Mhm. kahit ang preference ko Duterte, kung kausap ko ay BBM supporter, ay kaya kong makipag-usap na hindi kaagad adversarial. Kasi panggitna, I can talk the language, di ba? So, ngayon, ang tingin ko, itong pronouncement draws the line deeper in the sense na mukhang may tanong na saan ka ba? Yan, saan ka Mm. ba? Mhm. Ikaw ba ay Mhm. DDS o dito ka sa administrasyon? Alam Mhm. mo, nauna na siyempre, mauunahan ba natin yung mga politiko? Because it's the same question now. No? Yung mga politiko na naglalaro ng possibility ay parang tinatanong na rin, saan kampo ka? Saan kampo Yeah. ka? Dito ka ba sa BBM o dito ka ba sa mga Duterte? Tingin ko yung pronouncement ay nag-post ng tanong na yan. Totoo po. Pangalawa yung shift ng even the issues. Ano ang tayo? Kasi kung tatanungin ka, saan ka papanig? Kasabay ng tayo mo sa mga issues. Diba? So sa issue mo sa ICC, yung parang namamatay ng naratibo ng kidnapping, mukhang nabubuhay na naman because of the narrative of the pro-Duterte senator Mhm. sa Senado. Dahil yun ang mismong argument na tinutuntuhan nila. Na may isang paglabag na nangyari. Dun pa lang sa pagkakahuli o pag-surrender kay dating Pangulong Duterte. Ang tanong, ano ba ang tayo mo? Kasi kita mo ito yung kailangan yung lalo na yung mga nakikinig ngayon sa atin na mga kaibigan kong loyalista, pro-Marcos supporters. Anong tanong? Ang tanong sa'yo, naniniwala ka ba na legal ang pagkakasurrender ni dating Pangulong Duterte sa ICC? Kasi alam mo, magugulat ka na kahit pro-admin, maririnig mo yung magbibigay katwiran dun sa parang hindi legal kasi may mababasa ka kasi tingkat. Pag sinabi nila na it must go before, it must pass through
a competent judicial authority, both in our domestic law and ICC itself. No? Kaya nire-refer nila yung Rome Statute eh. Kasi Mhm. meron dong binabanggit na pagsasaalang-alang sa pagdaan sa mismong otoridad, judicial authority ng bansa eh. Kaya nire-refer nila yon. Pangalawa, may parang K ang domestic authority doon sa appreciation ng warrant of arrest before isurrender natin yung ating citizen. Ngayon, ang tanong, anong tayo mo dyan? Kasi may tayo dyan ng administration. May tayo dyan ang PBBM. Diba? Yung PBBM administration supporter na dapat ang tayo dyan ng gobyerno ay legal ang pagkaka-surrender because of an existing law which is RA 1951. Oh, edi, Kainaro, tatanungin ka na I'm sorry to cut you off. Eh, Meron lang akong kasi- question. Ang ganda kasi nung sinasabi mo angulo ngayon eh. My question to you is this. On the modern politics right now, do you think po the majority of people are voting due to issue-based or personality-based? alam mo, gusto kong isipin na we are developing into appreciation of issues Mhm. in terms of consideration in voting. Pero alam mo, malaking kalaban kasi yung personality base. Kasi yung nakaraang senatorial, yun yung preview. Yun yung, kung mahanap ka ng indicator, kung may nagbago pa. Ang Mhm. indicator siguro yung nakaraang senatorial election. Kasi yung Duterte 10, yung Duterte, di ba? Kung saan pumasok si Bongo at si Bato de la Rosa sa top 5. Will tell you a lot of personal. Wag na si Bato de la Rosa, si Bongo lang of using Malasakit Center. Mukhang matinding gamit talaga sa personalidad yan. Pero Kainaro, if we're talking about if the political arena right now is mostly for it's politically driven, I think my next question to you, bakit po napakahina ng ating political platform and political parties? Mas tumitindig pa rin ang mga tao sa personality. Yun nga, tingin ko more of education. Hanggang tayo sa pag-aaral at siguro sa pakikialam kasi yung pag-aaral, when say something about pag-aaral pa, kailangan mo bang pumasok sa eskwela, mag-school ka para mapag-aralan yan. Pero more of our political knowledge will be coming from engagement. Yung pakikisangkot, pakikialam, pagsama sa mga diskusyon sa issue. So, ang tingin ko, dun kulang at gusto kong umasa na yung mga katulad nitong diskusyon ay nakakadagdag dun sa development ng political consciousness ng mga Pilipino. Leading to dun sa tinatanong mo, na tayo ba ay buboboto na in terms of issue-based politics. Ako gusto kong maniwala na papunta na tayo. And actually, ano yan eh, parang napapansin ko po, parang yung electorate natin dito sa Philippines, somehow, kumokonek siya o nag-a-align siya dito sa election dito sa states. Kasi parang nakikita ko, the more personality-driven yung isang kandidato, there's an appetite to listen more on that person. It's like social media. The more na kwela, nakakatawa, or nakakaantig ng damdamin, there's a touch of emotion that people get driven to it and they don't understand why. And I think it's more of like how the populist candidates is. Like dito sa Amerika, Trump, Obama. Dito naman sa Philippines, si Duterte, si Pinoy, no namatay yung nanay niya. There is certain degree of acceptance sa taong bayan with regards to this appetite of like, ano yung iboboto ko versus sino yung iboboto ko. Parang yun po yung minsan nagiging debate sa utak ng mga tao. Especially, ang napapansin ko po nagiging debate dito is that yung mga bumoboto, hindi naman majority nagbabasa ng balita o nanonood ng balita. Mas marami pa rin talaga po yung parang meron lang. Kung ano makita sa Facebook, like, share. Pero yung tanong mo, ano ibig sabihin nun?
Hindi ko po alam. Basta maganda lang po yung heading. Alam mo, buti nasabi mo yan. Kasi, Uh, di lang naman ako yung nagsasabi na comparing to America, we are mhm, just children of democracy. Kasi ang Amerika ay siglo na ng practice mhm. of democracy. Pero, itong nabanggit mo ay similar practice of personality politics. Anong kaibahan? Ang tingin ko kaibahan, yung mas solidong tuntungan ng kahit personalidad ng mga Amerikano sa kanilang partido. Wala tayong ganun. Meron tayong personalidad, pero wala tayong partidong matibay. Oo. Kainaro, parang Wala sinasabi mo yung wala tayong political ano, hindi matibay yung political party natin. Tama ba yung pagkakaintindi ko? Yes, yes. Mm. Kasi pag Yeah, true. ako ang tibay yung nakaugnayan sa plataforma. Kasi Mhm. ang partido politikal, parang organisasyon. So you have a vision of a society. You have a mission. You have programs of achieving that mission. May mga Mhm. plataforma ka achieving that mission. Ang siguro kaibahan sa politika, pag sinabi mo Republican o Democrat, malinaw yung ano yan tayo Platform. yan sa lahat ng issue. Whether Correct. may personality na yan o wala. Kaya nga mas tumitingkad yung personality nagdadala ng interest ng partido nila. Tayo we shift. Ang mas interest ng politiko natin manalo siya regardless Correct. of platform. Wala siyang pakialam doon sa pinangako niya. O wala rin siyang pakialam whether or not itong sinasabi niya ay aligned sa kanyang partido. O yan ba ay nakadugtong sa isang mas ma, kumpletong pangarap. Kasi a vision is unmeasurable trust o goal. No? Hindi siya nasusukat. Maaaring mamatay na yung politiko. Alam ba, mapayapang Pilipinas, isang katutak na eleksyon ang dadaan siguro bago mo ma-achieve ang mapayapang Pilipinas. Pero, ang mapayapang Pilipinas must be translated into measurable and concrete platforms, di ba? Yung Correct. kasama dyan yung foreign policy mo, kasama dyan yung economic policies mo. So yan mga konkreto yan. Now, at tanong mo sa politikong tumatakbo sa politika, sa eleksyon, una, may pangarap ba siya? Pangalawa, may programa ba siya para ma-achieve yung pangarap niya? So ano nga polisiya nakadugtong nung ito nakakatawa, pinakakonkreto para mas maintindihan. Si Robin Padilla, ang sabi niya, okay lang siyang maging vice presidente because a vice president is just a spare tire and advocacy lang yan. So, kita mo, dun lang sa trabaho, wala nang malinaw na wala nang malinaw na kaalaman dun sa mismong trabaho ng isang vice president. Pangalawa, loyalty. Sabi niya ay kahit anong iutos ng kanyang digo ay susunod siya. Pero Mhm. di ba ang paglilingkod ay sa bayan, sa politiko. So, kita mo yung yan yung personality politics. Hindi nga rin sa partido. Mas maganda pa. Kung ano ang tinakda ng partido namin, susunod. Mas maganda pa yun dahil collective yun. A party is a collective political organization. At least nagkakaisa sila sa isang pangarap sa mga plataforma para ma-achieve. So wala tayong matibay na gano'n. At sa Napakalabnaw. at saka napansin ko rin po weakness ng politika sa Pilipinas is mostly wala silang allegiance sa kahit maliit na party, meron tayong local, meron tayong regional parties, may national pa. And sabog-sabog yung idea nila kung paano patakbuhin ng Pilipinas, ang lokal, ang national. Tapos pag tinanong mo, pagka naging presidente, paano aayusin ito, kung ano yung pangangailangan ng Norte, hindi naman yun ang pangangailangan yung nasa Mindanao. Tapos pagka nagsalita yung Mindanao, pagagalitan yung nasa national. Pero kung titignan, national is only a representation of the bigger party na nag-alyansa sa kanya noong eleksyon. 'Di ba? Pero I think ito yung parang ewan ko Kainara if I'm correct ito yung napapansin ko. Kapag may issue sa panahon kahit ngayon panahon ni Pangulong Marcos, kahit na may problema kongresista, eto mga contractor, ang banat diretso sa presidente.
pag may issue kay speaker, kay Speaker Romualdez, laging banat kay presidente. Pag may issue sa secretary, ang banat kay presidente. Yung bang walang definite differences ng mga responsibility with regards to politics. Itong mga government officials natin, at nakikita ko, sa sobrang weak niya, hindi tayo nagkakaroon ng distinction. Ano pa talaga ang responsibility at role ng presidente sa style ng politics natin? Kasi hindi na, ako naniniwala ko, yes, the president is the most influential and powerful politician sa Pilipinas, pero he does not govern or micromanage every individual congressman sa every region at pati every single secretary sa every department. And I think yun yung parang nawawala sa sirkulasyon ng conversation. Hindi natin na pag-uusapan yung taong involved eh. Pinag-uusapan natin nakaupo. 'Di ba? Yun yung parang Actually, papansin ko mm, diyan. tama ka, Phil, kasi yan yung mga konkretong indikasyon na Mhm. sa maliit na larangan nun, level pa lang ng organization, hindi na malinaw ito. Kasi parang pwede mong ihalintulad, siguro makaka-relate yung mga nagtatrabaho sa opisina. Isang organisasyon yung opisina, may boss ka doon. May mga unit yun, no? May mga departamento. So, ang partido, ganun din, may mga unit at departamento. Specialization ng unit na yun. Kung mananalo halimbawa ang isang partido, ang governing party that will manage the country will be that party ang tatakbuhin nila yung laman ng organisasyon ng partido. Kung ano yung pangarap nila, ano yung polisiya, ano yung economic, political, cultural program nila. Kung may question na at may kalabuan na dun sa levels, connection, sa coordinations, sa maliit na level pa lang, hindi ka na magtataka na gulo-gulo na kaagad yung national level mo. So, hindi dahil sa wala tayo nun, organization. Malinaw naman. We have three branches of government. We have a cabinet. We have lawmakers. We Mhm. have the judiciary. Malinaw naman po yan lahat. Ang problema lang, yung mga umuupo dyan, may malinaw ba silang notion of the department of the branch or the unit or even the mandate and job responsibility. No? Kasi makikita mo sa barangay pa lang, magtanong ka kahit mag-random survey ka. Tanungin mo yung mga nananalong kagawad o barangay captain kung alam nila yung trabaho. Kasi kung ganun pa lang, aakyat yan di ba? Ang Kaya matitira lang posisyon, di ba? Ang at matitira saka posisyon and the at saka power that parang you have. napapansin ko po kay Inaro, parang it's mostly dynasty eh, 'di ba? Parang okay, nagawa ko 'to, ikaw naman. Parang gano'n ano? Yeah. Nagiging Well, effect nung weak Kaya political nagtatribe. part. Correct. Kaya nagtatribe ang dynasty. Kasi at least yung dynasty, yung pamilya, may single, may single vision. Di ba? To stay in power. This is the single vision. No? Pero yung partido, yung mamamayan, naiiwan eh. Hindi siya kasama ron. So kaya nga, Mm. napakaganda nitong advokasya na buwagin ang mga political dynasty para magkaroon ng Mm. puwang yung mga Pilipino to express their vision. Para sabihin natin, gusto natin ng isang mapayapang lalawigan, gusto natin ng isang economically stable na probinsya o na siyudad. No? At ito yung mga indikasyon ng kaunlaran na yan. Pero hindi manggagaling sa isang pamilya lang. Kundi sa mga taong may liderato, may inisyatibo, may kolektibong pananaw. Ibig sabihin, hindi lang ako nagsasalita para sa sarili ko, pero Mhm. nagsasalita ako sa marami. Pero hanggat wala yung puwang na yun at namamanipula yun ng mga pamilya, ang hirap pasukin nun. Ang hirap pasukin kasi ang definite lang sa kanila is their interest. Totoo. So, parang consistent, di ba? And then when you Mm. put this family to the highest position of the land, kapag naging president siya, dinala niya rin yung pamilyang interest. Kaya nga, nakasunod na yung mga anak-anak. Di ba? Mm. Consistent. Kainaro,
Ang ganda rin sinabi niya, yung about sa dynasty, no? I think, sabi ko nga kanina, I think that is a side effect ng weak political party natin kasi doon na ilalagay yung ideology, having a one single movement politically. Kasi pag family, kung ano sinabi ni tatay o ni nanay o ni lolo at ni lola, yun na nagiging ultimatum na, oh, okay, eto agenda natin na, to gagawin natin for the first 10, 20 years. And I guess that's how we see the modern politics sa Pilipinas. Pero, I'm hoping na sana talagang maasikaso tong political dynasty. Isa po sa gusto ko i-touch base, and I think you remember this, sa articles of impeachment, first round. Kung naalala niyo po, there was a video na parang yung sinabi ni VP Sara na parang papapatay niya yung first family, pati si President Bongbong Marcos. We know that there is a high tonality and the delivery was so heavy that it actually shocked the whole international community na parang, my God, diba, Vice President, itetreat mo yung presidente, saka nakakita ng duly elected two highest government official, may ganong issue. Nung etong as we sabihin na natin yung as we see the body language in general, ano po yung masasabi ninyo as you check on the whole pronouncement ni VP Sara? How do you see yung change of tone and delivery? Kasi talagang ang laki po ng pinagbago. And I would say, yun ang number one ko napansin. How she talks at how she deliver words. Talagang kontrolado, nasa tone na para bang, 'di ba? Ang siguro I'll let you expound. Ano po ma-react niya kasi marami akong pwedeng sabihin. Relax aggression ba? Uh-huh. Diba? Relax aggression, dulot-dulong yan parang ironic na relax ka at the same time aggressive, no? Pero marami rin ang nakakita na mas ito is parang scripted, no? At pang hindi angkin na angkin ng mismong nagsasalita. Di ba yung scripted kasi something na objective at nasa labas ng not necessarily you. Parang sinusunod mo lang yung binabasa mo. So walang pag-angkin. So bagamat kinakitaan marahil ng pagiging relax, no, kalmado at parang tiyak at may diin yung pananalita. Pero pag tinitignan mo, parang walang pag-angkin at parang walang laman. Yun nga po yung napansin. Naghahanap tayo ng ganun di ba? Yun nga din po yung napansin ko kasi parang isa po sa mga salitang sinabi niya doon is parang patawarin niyo ako dahil tinulungan ko si Pangulong Marcos o si BBM na maging presidente. Ang tanong ko naman, hindi ka pa nanghingi ng tawad nung naging DepEd secretary ka? Wala ka naman nagawa? 'Di ba? Or hindi, ito pa, and ewan ko Inaro if you have the same opinion about this. I spoke to one of the, sabihin na nating, nasa loob ng DDS community. And ito, diehard Duterte supporter. The former president, not Sara Duterte. Ang number one na issue niya kay Sara is VP siya pero hindi niya nagamit yung influence para ma-stop yung paghuli kay Duterte. Kaya ang sabi niya, yes, DDS ako, full heart, full-blooded, pero I will not ever vote for Sara Duterte. And because I remember we talk about the gray part, yung mga sabihin na nating swing votes. Can you connect po yung kaninang analogy ninyo dito sa narinig natin? Maganda yan na ni-raise mo, no? Kasi something to work on, no? May mga nakikinig tayong mga kaibigan ng mga administration supporter at mga loyalista at mga natitira pang mga may simpatya dun sa mga hindi natin masabing maling-mali na mga argumento. Maganda yung na-raise mo Kasi yung shift din ng tono ng presidente, ng vice president, kung mapapansin mo, ay from being defensive to being offensive at klarong-klaro na may pagpuna at hinahain niya yung sarili niya bilang alternatibo. Binanatan ng gusto dyan yung sitting president at parang sinasabi, sino gusto nyo ipalit? Ako yun, parang yan.
na notwithstanding or disregarding and toto yung accountability issue. So, Kainaro, Oh, I'm sorry to cut you off po talaga. yes. Do you sige. think there sa whole announcement niya there is no accountability? Tinakpan yun. Yun kasi, tinakpan yun eh. Kaya nga yan yung sinasabi ng shift ng tono. Rather than focusing on accountability, more of siguro explaining or defending situation dun sa mga issues kahit direkta dun sa impeachment issue ng paggamit ng pondo. Walang ganun eh. Kaya dumiretso Tama. yun sa kahinaan ng kalaban at paghahanap ng alternatibo kung sino dapat ipalit. At eto ako. Mm. So, Correct. parang tinone down mo ngayon. Tinone down mo. Ang galing eh. Alam mo sa tingin ko, ang galing. Pero duda ko eh, kailangan ding mag-isip ng malalim para ma-impluwensyahan ang mga taong nag-isip din. Kasi, Correct. itatanong mo, Phil, kasi, paano yung issue nga ng paggamit ng pondo? Nasaan na yun? Yun ang Kumbaga- itatanong mo eh. Oo. Kumbaga, Kainaro, ang problema kasi ngayon na kinakaharap ni VP Sara is that she cannot say na malinis ang kanyang mga kamay kasi mismo siya, pati yung tatay niya, may political baggage. Na kahit ano ipaliwanag nila, nasa ICC yung tatay mo eh. Tapos ikaw meron ka pang impeachment eh. Kahit anong paliwanag na gandang sabihin mo, 'di ba? And ito pa nga po eh. Marami pong nagsabi. Ito kwento sa loob kasi narinig ko to sa isa nating ka-close friend sa Billionaire News Channel. Ang nangyari daw po, bago daw po magpa-press conference si VP Sara, naandun yung seal ng Vice President of the Philippines. Yung seal ng VP. Tapos nung nagsimula daw po, for some reason, tinanggal yung seal. Do you think that there is somehow plan or ano nakikita niyo diyang plan? Kasi when you talk behind the seal of the Vice President, it means you're talking as the sitting Vice President. Pero Yeah. pag tinanggal mo yon, you're literally against the government. Yeah. You're presenting an alternative. Diba? Pero mas gusto kong dugtungan yung tanong mo related to the gray sector, no? Yung within the DDS. Alam mo, ito yung napansin ko may ito yung sinasabi ko DDS na sa so, kunyari walang nakakarinig, total wala naman masyadong Tay-tay lang. Itong mga nag-iisip na DDS is learning to differentiate the BP to the older Duterte. At hinahanap nila yung political parang wisdom ng matandang Duterte. Yung siguro yung naipon na karanasan kung paano maging politiko nung matandang Duterte, wala rito sa business. Kaya makakakita ka at duda ko, marami yan, na DDS, ibig sabihin, para rin sa matandang Duterte. Correct. Dahil dito sa mga batang Duterte. Dahil talaga hindi mo makita yung pagiging straightforward ni Duterte na sumasagot, yung walang mincing of words, walang ligoy, straightforward talaga. Tapos talagang matapang, di ba, wala yun eh. Tingin ko yun yung gray area naman sa kabila. Opo, ito pa, Kainaro, another question. Kasi tinanong ko to kay Professor Roland Sambulyon on a previous podcast. Ito po yung narinig ko directly kay dating campaign head ni Duterte, which is Lito Banayo. Ang sabi niya po, sa loob mismo ng DDS, there is a high degree of contention against Sara Duterte and the kids. Kasi parang sinasabi nila that the only time that Sara Duterte was close to the father is when the father went to The Hague. Pero before that, di sila nag-uusap. They don't even talk to each other. And one of the contentions noong 2022 election was when the father tried to instigate na maging presidente si VP Sara and bumaba si Bongo to his own volition na maging presidential candidate para kay Sara. Tapos nagulat sila that Sara become the VP, tapos imbes na magkaroon ng political party, for the dad at saka kay Bongo, nawala yon because of what happened dito kay Sara Duterte. Tingin niyo po ito rin yung isang malaking
challenge kay Sara Duterte sa loob mismo ng kampo ng ng DDS? Yeah, alam mo, tingin ko sorry kung ito'y pagsisimplify masyado, no? Issue Mm. yan. Parang kailangan yatang paniwalain din ni Sara ang mga ilang DDS thinking sector, no, na sa loob ng DDS na naghahanap ng nakasanayan nila sa matandang Duterte. At duda ko, magkakaroon ng ng implication yan on how BP Sara will be using the issue of ICC and the condition of his father. Kasi baka maging obvious na gagamitin din ang ICC at ang kondisyon ng kanyang tatay para lang sa interest din ng posisyon rather than a sincere manifestation of care and malasakit sa kanyang ama. Diba? Iba yun eh. Iba yung pag pinag-uusapan natin yung tatay ko, sa yung tatay ko na politiko at ako'y politiko. Na Totoo po. gustong ako ang pumalit. Political yan. So, iba yun dun sa care. Kasi dun sa care, baka maghanap pa ng sakripisyo galing sa'yo, di ba? Saka duda ko, pwede rin i-play up yun di ba? Kumbaga Kainaro, parang you're trying to say na si BP Sara wala pa talaga napuprove. Just because her last name is Duterte, yun lang yung hawak-hawak niya sa ngayon. Pero yung politically savvy nung tatay, hindi natin nakikita kay VP Sara. Tawag dito. By the way, before we continue, sa mga nakikinig po dito, guys, maraming salamat po sa walang sawang support. Again, to follow us, don't forget to share and like itong live podcast. At also, kung gusto nyo po kami ma-follow on our Philcast website, iscan nyo lang po yung QR code na makikita nyo dito, upper corner natin. And then, ma-follow nyo po kami sa different social media platform. And also, sa mga may question po directly kay Kainaro, habang nakalay tayo, we will try to answer, read it, and then let Kainaro to answer it. Kung hindi po, we will try our best na makausap po siya offline and then bigay po natin mga question nyo. And also, si Chef Red Queen, kanina nagre-request po siyang umakyat. I'll talk to you po in person. In person, tama ba yan? Or offline. Yan, kasama si Kainaro. Mag-uusap tayo. We will try to schedule everything kasi po, ako, ito, sa totoo lang po mas gusto ko to. Yung tayo lang nag-uusap sa taas kasi mas na-express natin yung opinion natin eh. Mahirap po kasi kapag hindi, mahirap kapag hindi na pagpaplanuhan yung topic. Kasi baka mamaya pumapunta tayo sa 10 steps away from our topic. Magulo tayo. No? Opo, kasi marami to. Ganito politics, marami siya sanga-sanga. Pero Kainaro, kilala mo to, si Chef Red Queen? Oo. DDS yan, si Chef. Oh, sige. Pero no problem. Maganda rin naman na tama rin na kasi yun ang problema sa atin sa mga live stream. Kasi sometimes you don't have the control dun sa mga, alam mo yan yung problema ko kasi free ako nagpapakyat. No? So, ewan ko. Pero, yun yung problema kasi how to control them. No? Kasi correct. Maaari mag-present ng maraming sanga. Tapos ang mahirap, i-maintain mo yung topic at mag-cut off ka ng mga ligaw na mga topics na. Minsan pumapatol pa ako. Kaya minsan, ang hirap ng bumalik. Umahaba. Oo, tama. So kailangan din talaga. Ako naman, yeah, and then ako po kasi, gusto ko lang, may pagka-OCD po ako sa podcast. Talaga alam na po ni Kainaro yan. Mula sa scheduling hanggang sa topics. Parang nasa school. Ang gusto ko lang po maganda yun. Tingin ko maganda yun. Kasi, ibig sabihin, mas naalagaan mo yung daloy ng usapan. Rather than making it too open to other intervention. Maaaring magsanga at mag-iusaw ng topic. Totoo. And yun, kay Chef Red Queen, after offline, pwede ka makipag-usap kay Kainaro, tapos gawa tayo ng conversation tayong tatlo, and then we'll set up a podcast. Kasi meron akong gusto pag-usapan, ang ganda nung mga sinasabi niya Kainaro kanina. Yun lang, syempre kapag nasa sarap ng kwentuhan sa taas, kuminsan nakakalimutan natin yung mga nagko-comment sa baba. So again sa mga nandito po, if you guys want to
join our conversation. Let's just meet halfway, usap tayo offline, and then we'll try to schedule things para at least smooth ang ating kwentuhan. Also, ano ba? Kung may mga question po kayo, even sa mga manunod po nito, mga replay, pwede po kayo maglagay, basta ilagay nyo lang po sa comment section. I personally try to read lahat po ng mga comment, and then I try to answer it. Kahit ako, personally, ginagawa ko po yan. Ayun po. And then, yun nga, balik tayo sa topic. Kainaro, I think, I want to ask you one narrow question, which is, it's been bugging my mind for a while now. What if po, wag naman po sana mangyari Disclaimer, wag mangyari. Mm. May, sabihin na nating, may mangyaring hindi maganda kay former President Duterte. Ito po ba ay pwedeng maging political capital ni Sara sa 2028? No doubt, no? Kasi nangyari na yan. Sa kasaysayan, may mababalikan tayo. Hindi naman kilalang kilala si Pinoy nung manalo at nung tumakbo siya at manalo bilang presidente. Pero ang malaking bagay doon, yung kanyang nanay at yung pang legasiya o kwento pa ng kanyang namatay ring tatay. Yun nga yung yun nga yung isa pa na karakter ng politika ng mga Pinoy. So, yung simpatya natin sa mga patay, no? Tignan mo, Philcast, ngayon pa lang mararamdaman mo na yung simpatya natin sa edad. Diba? Yung matatanda, may sakit, may simpatya tayo dyan. Tapos yung isa pang naratibo na in-exploit masyado, yung pagka-Pilipino, diba? Yung pagiging parochial natin, pagiging kaya talagang archipelagic tayo mag-isip. Probinsya, di ba? So kaya buhay na buhay yung South, buhay na buhay yung Norte, yung Bisaya, yung Ilocano, buhay na buhay yan. So, yung mga bagay na yan, bahagi ng ating politika. Yung binabanggit mo ay isang napaka-influential na aspeto ng politika. Dahil sa simpatya at paggalit natin sa mga yumayao, namamatay. So, realidad naman yan. Kaya tingin ko, talagang malaking factor yan. Kaya nga, pero kung confident dyan ang pangalawang Pangulo, kailangan siguro mag-isip-isip siya. Kasi baka yung mga nag-iisip na Duterte ay maging napaka linaw na may paggamit. Yung pagiging user. Di ba? Ginagamit mo for your own purpose and benefit. No? Yung isang malungkot na pangyayari. Sana hindi makita yan na sadya, kundi maging bunga nung simpatya. Siguro mas magandang daloy niyan. Ang desisyon ng pagboto o pamimili ay dumaloy doon sa simpatya sa nangyari. Rather than maunang makita ng mga tao na ginagamit lamang yung sitwasyon para sa boto. Pero yan, sa aspeto. Pero alam mo, Kainaro, may sasabihin ako, pero before that, tanong ng tanong po dito si Gogo Sago. Taga Pangasinan po ba kayo? Sagutin niyo na po, pang 10 beses niyan tinatanong. Kasi Inaro Philcat ay contraction ng Inar-Aro Taka. Yung Inar-Aro Taka, I love you in Pangasinan. Pangasinense yung tatay ko. So, yung Inaro will be straightly translated to I love you o love. Yung pala yun. So, ayan away, pero may pag-ibig. Okay. Ayan wag niyo sasabihin na hindi ko binabasa yung tanong niyo Binabasa ko basta tanong. Okay, hindi komento, tanong. Okay? Ayan. Kainara, yun nga na naputol ako. Ang gusto ko sanang sabihin kanina, it's mostly there is something that went into parang on my thinking doon nagsasalita po kayo about doon sa nangyari doon sa past president natin. Parang naisip ko kasi nung panahon kasi nung nangyari kay Cory yun,
tapos 'di ba naging si Pinoy, there is no big issue towards Pinoy. Ang problema lang hindi siya kilala. Pero there is no EJK na Mhm. mabigat. Ang tinitignan ko lang ditong anggulo, and I don't know if we're on the same page or if you have another reaction, is Mm. kahit na mangyari, wag naman sana, no? Yung mangyari sa mga Duterte, yung nangyari kay Pinoy, would it be possible na hindi naman magpupush through yun para manalo siya agad-agad? Kasi paano kung magamit naman ng United Opposition yung sentimiento ng mga EJK? Kasi if we're talking about sentiment, diyan maglalaban yung argument of the victim's sentiment versus the running mate sentiment. Mm. Parang yun yung nakikita ko eh. At kung titimbangin mo yun, papaano, di ba, parang magka-clash yung idea eh. If we're talking about sentiment Pero judging from the parang default character of the film, in terms of simpatya o yung makakaapekto sa kanilang desisyon. Alam mo, ang talagang na-explore ng gusto ng mga Duterte, yung populist na Mm, karakter ng mga Pinoy. correct. Lapit na lapit eh. Parang kamag-anak na kita eh. Talagang tatay, digo eh, di ba? So, popular yung posisyon. Ngayon, kung idudugtong mo yan sa sentimentong mas ang base, mas malalim na damdamin ng simpatya dahil sa may nawala, may namayapa, consistent, di ba? At sa tingin Mm. ko, rather than mag-run into conflict yan, favoring the opposition, tingin ko mas malaking probabilidad na yan ay mas pumabor dun sa populist stand ng mga Duterte. Mas malaking gamit nila yan. Kaya nga ako, Kainaro, oh, I have another question to you. Paano kung ganito naman mag-insiste? There is no candidate from the United Opposition, pero may kandidato ang third force or may mm, Trojan horse na papasok. Anong tingin nyo alam, naman na magiging siste nun? If worst come to worst, mangyari na may nawala sa Duterte side, pero ang hindi natin alam lahat is this third force uusbong na lang by 2027. Kasi alam that's mo, another issue, di ba? hindi, hirap kong makita if you're referring to the third force as an alternative dun sa existing. You have the Duterte, you have PBBM, and the Pinklawan, Dilawan group na malalaking boto. If you're Mhm. referring to the third force, tingin ko hindi siya magiging napakalakas para tapatan yung yung either of the three. Kasi alam mo Mhm. by the numbers, no? Kaya mananatiling sa tingin ko insecure ang TPS kahit alam nilang may lakas pa sila. Dahil Mhm. sa numero lang yun, maglaro tayo sa 30, sa 30 million. Kung 30 million yung unity map na hati yan, 15-15, may 15 sila, round off ulit, 15-15, equal footing lang. Ngayon, kung magkakaroon ng alignment, no, ang BBM block sa mga dilawan, immediately, losing side na kagad yung mga Duterte kahit sa ang pakiramdam nila, malakas sila. Now, if you have a third force, ay hindi ko nakikita na makukuha niya yung pinakamalaking porsyento ng boto sa lahat ng existing. Tingin ko hahatiin niya pa na ang implikasyon ay magiging malakas yung mga Duterte. Ako nga Ah. ang sinasabi ko kasi, mas watak-watak ang oposisyon kaysa sa mga Duterte. Sa ngayon, ang solido Duterte. Para Solido sila. Ang DDS eh. lumalagay, para lumalagay po yung opposition, hindi sila ganun ka-stable. So para nagkakaroon ng imbudo. Kung ano ang magiging watak-watak na issues sa mga opposition na pupunta sa mga Duterte, yung advantage. Yes, yes. Ako Kasi sa it's tingin either ko magagawan sila ng boto yes, sa ganun. Pero definitely.
What Hindi ako kay eksperto Phil, hmm, kasi hindi ako eksperto. Pero kaya nga sinasabi ko, pwede ba magkaisa muna tayo against the Duterte rather than hmm. apuyan natin yung magiging pagkakahiwa-hiwalay natin. The more kasi naghihiwalay yung opposition, the more na lumalakas yung Duterte. Kasi single-minded lang ang mga DDS to go back to power. Yun lang sila eh. Ngayon, habang naghihiwalay yung mga opposition, hinahati ng potential na botong sunod. So, lalakas yung kalaban. Yun, alam mo, position at analysis ni Trillanes yan. No? Kaya Mm. may banat din siya sa dilawan at diglawang oposisyon. So, ang sinasabi niya, parang, alam sa politika, may tinatawag na tactical alliance saka strategic alliance. Yung strategic alliance, mas long-term yan. Pero pag, during election, mas tactical alliance para lang masigurado mo yung panalo. So yung tactical alliance, kahit may difference kayo ng mga posisyon, may difference kayo ng mga pananaw, we can join just to for a greater purpose of winning. No? Ay, di saka na tayo mag-away. Sinasabi ko na saka na tayo mag-away pagkatapos na masigurado natin yung panalo. Meron ako kaya ko po tinatanong 'yan kasi meron akong, meron tayong Tweety Bird sa loob. 'Yun na lang masasabi ko sa loob ng mga DDS. There were talks na si Bongo Oh, ay babaliktad. Aalis siya ng oh, DDS. Either okay. magma-majority siya sa Senado and kung Yeah. sino ang magiging kandidato ng United Opposition, parang aayon siya. And parang ang sabi, yung supporter base niya from the tatay, Digong, yun yung parang ma-share niya kung sino man yung kanyang susuportahan with regards to opposition. Kasi parang sabi nga nila, yung mga nakikita daw natin in public space na, they support Sara Duterte, it's just because maaga pa. Wala pa Mhm. naman yung bukas botohan na eh. So hindi naman nila pwedeng, hindi nila pwede i-discarril yung drama ika nga. So ako ang ako naman na para napapansin ko po dito is that una napakaaga para malaman natin kung talagang si Sara Duterte talaga itatakbo ng ako lang based sa history kasi kaya ako nagdadalo isip kung totoong tatakbo siya ng presidency kasi 'di ba yung sa tatay from the very last day, 'di ba dapat yung isa yung tatakbo? Tapos from Mhm. the very last nagpalit sila ng COC. Oh, tapos also yung political party ni Duterte, it's not even that big. Yung PDP Yeah. laban that time. Lumaki na lang siya later days na nung election. Nakaupo na. Opo, kaya ako na Papalapit na. Opo, kaya ako naniniwala ako, I'm not really sure kung ito ay para lang because of the impeachment trial and it's not because of the 2028 election kasi naniniwala ako there is still a push na because si PBBM ay makapangyarihan at malaki ang impluwensya niya over the vice president. I think na naniniwala ako may alas pa rin si PBBM. Somewhat na walang nakakaalam. Pero lalabas yan by 2027. I don't know if Yeah. it's a candidate, I don't know if it's a policy, or I don't know if it's blackmailing. I don't know. But a lot of people were saying, di ba kasi Kainaro, we all understand. Nandun na siya sa punto na parang lame duck years na siya. And Yes. ang dami pa niyang issue kailangan tapusin bago siya bumaba ng pwesto. At kung hindi niya ito matapos at hindi siya magkaroon ng napakalaking impact, Mm. ang mangyayari, magiging curse kung sino man ang didikit na politiko sa kanya. Kung hindi niya talaga, di ba? Hindi niya masolve itong malalaking issue na to. And I think we've, ito yung maganda sa usapan natin, Kainaro. Minsan nakakalimutan ko nung oras na tayo nag-uusap eh. Pero sa, sa, Oo nga. sa kaalaman po ng lahat, kanina ko pa po kinukulit si Kainaro. Actually, kanina pa siya nag-aantay sa akin. Kaya, I guess, as last part of our podcast, Yes. sa lahat po ng mga nakikinig na sa atin, our last part is, asking our guest dun sa kanilang reaction about certain topics sa pinag-uusapan natin. And I guess, Kainaro, dito sa pinag-uusapan natin, I guess I would like to ask you, um, what do you think, um, what do you think is the main reason or the main driving force kung bakit sobrang aga na nag-proclaim si VP Sara to run for presidency?
Ano yung pinaka-main driving force? Timing, political survival, or yung sitwasyon niya sa tatay niya, or sa DDS community? Ano po yung nakikita niyo diyan? Basically strategy, no? Basically strategy sa akin. Uh, Mhm. this is confirmed by the many analysis na naririnig na natin ngayon. Mhm. It's a strategy. Pero sa strategiya kasi, may dalawa parati yan. You can always control what is coming from you outward. Pero yung external of you, wala kang control dyan. Kaya may mga negatibo ring implikasyon yan. Yung aga, pagsasabi agad ng pagtatakda ng kampi, no? Sino yung kakampi ko? Sino yung Mhm. papabor sa akin? Pero yung aga rin ay nagpapakita, nagbibigay ng haba ng scrutiny, ng scrutinizing time, no? Mas lalo mong sinabject yung sarili mo sa masinsin na susuri ng mga kritiko mo. So, kasi bilad ka na agad, tatakbo ka na eh. Kaya ang mga mata nandun sa i-offer mo, kahinaan mo, o magiging lakas mo. Definitely, yung kalaban, ang hahanapin sa'yo. Yung kahinaan mo at ikatatalo mo. So, medyo negatibo yun sa maagang pag-a-announce ng kandidatura. Kasi, pwede nang i-highlight lalo. No? Talagang open target ang VP. Parang sinabi niya, eto na ako. Ako ang tiyak na kalaban. So, yun naman yung negatibo ron, no? Ang positibo, tingin ko, strategiya ito, no? Na maraming sinasagot. Ang una, makonsolidate yung kakampi. Pangalawa, i-deflect yung issue ng impeachment sa pagiging defensive to an offensive a strategy of highlighting na ito'y political persecution and na api, no? Yung api ang dating, pinagtutulungan at ipit na ipit at ang wala namang ginagawa kundi ang i-offer ang kanyang sarili para sa ibang sitwasyon para sa bayan. Parang gano'n. So yun, ang tingin ko dyan. At nasa gitna niyan, syempre, yung mga taong may kinasanayan. Kaya nga, napaka-significant itong pinag-uusapan natin. Sana, yung mga tao, tayo po yan po yung natitirang kapangyarihan natin over politicians, over who is in the government. Because we vote for them. Tayo yung bumoboto para sa kanila. Problema, pag ganyan ay sinuko natin, ginawa natin ng walang talino, walang tamang pagpapasya, sana. So, yun sa tingin ko. Isa pa sa magandang pinag-usapan natin, itong mga gray areas ng ating pakikipag-ugnayan. Alam mo, di ba, echo chamber na mag-usap-usap yung may mga parehong sinasabi at may pareho namang tayo. Ang magandang trabawin talaga, yung mga taong nalilibang pa lang, nagtitimbang, at nasa gitna ng mga pananaw na maaari mali o kulang sa impormasyon na pwede natin kunan na maaaring pag ginawa natin, baka tama ang maging disposisyon nila, maging tama ang kanilang pagpili. So sa akin, ang hamon, patuloy na edukasyon, tapatan po natin ang mga chismis ng mga datos at mga impormasyon na totoo para mas makahila tayo ng mga taong magdidesisyon tayo. Correct. And Kainaro, thank you Thank you po sa oras at saka pagbibigay ng panahon sa akin. Bali po, usap tayo later. Bigay ko po yung link para sa later na session natin. Okay po. Thank you po, Kainaro. Salamat din nangihinayang talaga ako, no? Mga kapatid, yung mga natitira pang nanonood, napakaganda ng mga diskusyon sa channel ni Philcast. Ako lang naman akong YouTube channel. Pero ito po yung sana sinusuportahan natin. Pakichismis po ito. Itong channel na ito, pakichismis si Philcast. Dagdagan po natin yung mag-susuporta at mag-subscribe sa channel na ito
paramihin po natin yung makikinig at makakasama rito. So salamat dun sa mga kaibigan pumunta. Do, pasensya ka na, Pikas, matitig na akong channel. Pero pasasaan ba't ang balita, di ba alam? Opo, hindi po. At saka alam niyo po, sa totoo lang, Saan ako po kasi ang goal ko sa channel ko is not to challenge anyone. You know, we all have different opinion. Yun lang gusto ko. I want this channel na maging open siya sa opinion mo, and I don't know, kasi ako po kasi parang ang feeling ko kasi pag may kausap ako, I feel like I'm a student. I'll give you question and you just answer it, then I'll take note. Yun lang. No question asked. Kasi parang, ano, di ba, ako po kasi naniniwala ko, as more open you are, the more better critical thinking that you can have, kasi mas marami ka nakikitang opinion eh. Kumbaga sa pagkain, natitikman mo yung iba't ibang putay, tas ikaw na magde-decide on your own after ng usapan natin if you like it or you don't. At least you you listen dun sa kausap mo. And I think that's what I'm trying to practice sa channel natin, that every people have different opinion, every people have different thinking. Pero dito sa channel natin, listen to it and then decide if you like it, good. If you don't, good. 'Di ba po? Pero Kainaro, I'll message you po para sa next session natin. Thank you po, Kainaro. Yeah, maraming salamat. Thank Maraming you po. salamat po sa mga Yan, thank you. Ayan. So, ayun nga, so, yan, narinig natin si Kainaro, and today, uh, I think second or third na po niya na nakapasyal dito sa ating channel. Ako po yung nagpapasalamat kasi isa po si Kainaro na talagang tumutulong sa akin. Sa totoo lang po, kapag nagla-live po siya, nire-replay ko lang. Meron mga tiny bits of information talagang tinitake notes ko. Kasi iba po yung kanyang pagtingin sa mga isyung pampolitikal. Maganda po yung kanyang views and opinion about it na kinukuha ko po minsan sa mga materials ko po. Kasi ako po, when I do research topics, sometimes it takes me 8 hours, 6 hours, or sometimes 1 or 2 days just to provide like good materials. Especially this one, it takes me like, I think, a day para po makuha yung mga materials and to make it into a question. Kaya nakikita nyo po kanina, kahit yung isa nating kasamahan na nakikinig, gusto niya po umakyat, hindi ko po mapagbigyan. Hindi dahil sa ayoko magpaakyat. Just because yung flow po kasi ng conversation, napag-usapan na po kasi namin ni Kainaro earlier before the live podcast para po at least meron tayong standard ng pag-uusapan. Mas maiintindihan po nung nakikinig sa atin. And remember guys, we are trying to introduce a public speaking of in a way na kahit hindi tayo magkakaparehas ng idea or hindi ka into politics, naririnig mo lang yung opinion ng iba't ibang tao, 'di ba? Yun lang naman po yung yun lang yung punto ko doon. Kahit kay Kainaro, marinig po natin yung opinion niya, marinig niyo po yung opinion ko, and then hopefully you can arrive in a good predicament of what you think is right or wrong, 'di ba, sa politics. So, ako naman po ang take ko dito, una na napag-usapan natin about yung weakness ng politics natin, yung party list system. Wala tayong konkretong idea kung ano ba talaga yung gusto nating goal kasi maraming mga paro-paro G na mga politiko na nagpapalit-palit sila ng political party, whatever whatever it is for them to survive in politics. Napag-usapan din po natin yung different idea natin of democracy. Nakita natin doon that the weakness of the political party and yung sustenance ng democracy natin, ang nagiging effect nito, yung yung thriving political dynasties. Na yung political dynasties na mamayani because of this. Kasi wala tayong mainam na political party, just like in other countries like America. And ano po ba yung parang pinaka-importante nating maintindihan dito sa pag-uusap natin? Ang pinaka-importante po is this: you, the voter. The more educated you are, the more you know yung mga political issue, kahit mga simpleng issue lang. For instance, flood control project. Kung ang tingin mo yung flood control project ay something na napakalaking bahagi na po pwedeng makaapekto sa Pangulo natin ngayon at kung ano yung magiging political future niya o yung political future ng kanilang partido, at kung tingin mo yung flood control issue is malaking epekto, then focus on it. If you see other political issues na napag-usapan natin, ang akin lang naman is for you to seek and
find more information about it, and then guess on your personal belief, what do you think is right or wrong? And at the end of the day, dapat tayo boboto tayo sa personal mong paniniwala kung saan mo gustong dalhin ang Pilipinas. Gusto mo bang dalhin ang Pilipinas isang populist-based party system? Gusto mo bang dalhin ang Pilipinas sa isang goal-driven political-based system? Or gusto mong dalhin ang Pilipinas sa magkakaiba't ibang pananaw ng mga personalidad na nag-aalyansa lang because of election dahil it's a political convenience for them. So, ako, I will not say you're right or wrong sa mga naiisip mo ngayon, sa mga narinig mo ngayon sa ating live podcast. Pero one thing for sure, don't ever think na you are wrong with your opinion, or don't ever think na siguro magkaiba tayo ng opinion or opinion natin kay Kainaro, you're wrong. No. You're right. Just stand for it and make sure yung mga nalalaman mo, yung mga naiintindihan mo, is at least you backed up with your own research. Yun lang naman. Again guys, maraming salamat po at thank you po sa walang sawang support. Sa mga nandito po, thank you po at pasensya po sa mga nagko-comment kanina kung di po natin nabasa. Pasensya po. Pero if you are replaying this, tingnan niyo rin po yung ano natin na Philcast Facebook fan page. Yan. Follow niyo po ako diyan. Paki-share po yung mga sinishare natin doon. Ayun, so guys, maraming salamat po and again, God bless po sa inyong lahat. Thank you, thank you, thank you.